Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw ng mga kaibigan at mga kapatid. Welcome po kayo sa aking YouTube channel na Ang Danang Katotohanan. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel ito, ay paki-like naman, paki-subscribe at paki-share na rin ang ating mga videos upang marami pong makinabang sa atin. Ano po? Ang ating pong paksa ngayon ay dapat bang sa Biblia kunin ang pangalan ng iglesia? Ano po? Kaya sa yung mga nakasulat sa Biblia, kagaya ng Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Panginoon, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ano po? Yan po ay mga pangalan na nakalagay sa Biblia. Pero papag-aaralan mong mabuti, ay hindi po yan proper noun. Ano po? Mga common noun po yan. At hindi po yan mga pangalan o titulo. Titulo sila ng mga bayan ng Diyos, pero hindi po sila yung tinatawag na pangalan ng iglesia. Ano po? Ang dahilan po kasi nila ay dito daw kasi sa Gawa, Kapitulo 15, ano po, talatang 16 hanggang 18 ay mayroong ganitong nakatala. Ano po? 16 hanggang 18. Pagkatapos sa mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nasira sa kanya at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ang lahat ng mga hitil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpapatakila ng mga bagay na ito mula ng una. Kailan daw po tinawag ang bayan ng Diyos sa kanyang pangalan? Sabi ng talata, ito po ay mula pa nung una. Ano po? Sabi ng talata. Tinatawag ang bayan ng Diyos sa kanyang pangalan. Kaya ang katuwiran ng iba ay, kaya ang pangalan namin, Iglesia ni Cristo, sapagkat ang kanyang bayan dapat tawagin sa kanyang pangalan. Ay sabi ng iba, hindi kayo yan. Ang tamang pangalan ng Iglesia ay Iglesia ng Diyos. Ang sabi naman ng iba, hindi, Iglesia ng Panginoon. Naglalaban-laban na dahil sa pangalan na nakatala sa Biblia. Pero mababasa mo ba sa Biblia na yung unang Iglesia ng Diyos, yung bayan ng Diyos ng una, ay tinawag na Iglesia ni Cristo? O tinawag na Iglesia ng Panginoon, tinawag na Iglesia ng Diyos. O, ang sabi lang ay aking bayang Israel. Yun po nakalagay. Ito mga pangalan ng Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Cristo, ay sa bagong tipan po ito. Pero nung una, na sinabing nung una pa, ito'y tinalaga ng Diyos na tawagin sa kanyang pangalan, ang kanyang bayan, ay hindi po masusumpungan sa Biblia na ang mga sinaunang iglesia noong unang panahon, bagong tipan, ay tinawag na sa ganyang pangalan. Ano po? At delikado nga po na tawagin ang isang iglesia sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Diyos. Bakit po? Ang sabi po dito sa Mateo 24, talatang 5, ay ganito. Dito, sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kami ang tama. Pero sabi ng ating Panginoon Jesus ay marami ang magsisiparito sa kanyang pangalan at sasabing siya ang Kristo at marami ang madadaya. Marami po ang maliligaw dahilan po sa pangalan na yan. Ano po? Kaya napakaganda na dapat sigurado tayo na sa Biblia ba kukunin ang pangalan ng tunay na iglesia. Ay kung sa Biblia, hindi parehas tama yan. Nakalagay sa Biblia, sa Roma 16:16, yung Iglesia ni Cristo. Ano po? Sa unang Korinto 1:2 ay Iglesia ng Diyos. Ano po? Doon sa Gawa 20:28 ay Iglesia ng Panginoon. Ay parehas naman pong nakalagay sa Biblia. Na hindi ko ang pag-uusapan ay yung nakatala sa Biblia ang tamang pangalan, ay di lahat yan ay tama. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero hindi po ganon sapagkat gagamitin ng kaaway ang pangalan ng Diyos, pangalan ni Kristo upang dayain ang mga tao. Kaya sabi nagbabala ang ating Panginoon Jesus ay marami daw ang madadaya sapagkat marami ang paparito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Ay ano po ba ang batayan para ating malaman na ang isang iglesia ay tunay na iglesia ng Diyos? Ano po? Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 10, 18, ay meron pong binanggit si Apostol Pablo para hindi po tayo madaya. Ano po? Ganito.
sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kapag yung isang tao ay nagsabi, pag tao ang nagsabi, ito ang tama, hindi daw po yan subok. Ang subok ay kapag yung Panginoon ang nagsabi na yan ang tama. Dapat Panginoon ang magsasabi na itong iglesia na ito ang tama. Ito ang aking bayan. Hindi yung samahan ng iglesia magsasabi na kami ang tama. Dapat ang deklarasyon ay manggagaling sa Diyos. Ito ang tamang iglesia, ito ang tinatawag sa aking pangalan. Yan. Yan po ang kasiguraduhan na magsasabi na ikaw nga ang tunay na iglesia. Ano po? At sa Biblia pa ay mayroong palatandaan kung sino ang tinatawag ng Diyos sa kanyang pangalan. Ano po? Meron po ba? Yan po dapat nating malaman. Ano po? Sa lumang tipan ay tinawag ng Panginoon Diyos ang kanyang bayan sa kanyang pangalan. Ano po? Ito po, nakalagay po sa Deuteronomio Kapitulo 28, 9 at 10. Ganito po. Deuteronomio 28, 9 at 10. Ganito po ang ating mababasa. Ito. Itinatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo na iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Paano daw tatawagin ng Panginoon ang bayan na yan sa kanyang pangalan? Kapag ang bayan na yan ay susunod sa kanyang mga utos. Ang mga tao na sumusunod sa kanyang mga utos ay tinatawag sa pangalan ng Panginoon. O, napakaganda po, ano? Kaya nga po, hindi po sa pangalan ito makikita, kundi sa mga katangian na ginagawa ng bayan ng Diyos. Ano po? Kaya nga po doon sa Juan 17:7 ay sinabi, ay makikilala ang turo kung ito'y sa Diyos. Ano po? Hindi po sa pangalan ang batayan para sabihin siya ang tunay na iglesia at siya'y aangkinin ng Diyos na kanyang bayan. Kinakailangan ay makilala ang tunay na iglesia sa turo. Ano po? 17:7. Tingnan nga po natin ito sa aklat ng Juan. Ano po? Yan. 7. Juan 17. Anong nakalagay dito? Lumabo ang aking mata. Ano po? Ang sabi dito sa 17 ay pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. At ang sabi sa pagkuhating itutuloy at babasahin dito sa 17, makikilala nila ang turo kung ito ay sa Diyos. Ano po? Kaya nga po napakahusay na dapat nating masabi na isang iglesia ay galing at siya tinatawag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sapagkat makikilala ang tunay na iglesia sa pamagitan ng turo. Oh, yan po ang napakaganda. Ano po? Kaya hindi po tayo dapat mag-alinlangan pa na sasabihin natin ito ang nakalagay sa Biblia, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Panginoon. Kinakailangan po na ang isang bayan, ang isang tao, para makilala na siya sa Diyos, ay makikilala ang turo kung ito'y sa Diyos. Ano po? Turo ang batayan para po masabi ng isang relihiyon ay sa Diyos. Ano po? Kapag ang kanyang turo ay labag sa Biblia, ano po? Ay hindi po yan makapagsasabi tayo na sila ay sa Diyos. Ano po? Kaya't kinakailangan po na atin pong masigurado na ang isang iglesia ay nagsasabi ng turo ng ating Panginoong Hesukristo, ng turo ng Biblia. Ano po?
Yun po ang napakaganda na batayan para ating masabi ng isang iglesia ay sa Diyos. Ano po? At ito nga pong salita ng ating Panginoong Kristo ang katotohanan. Ano po? 17 po ng Juan. Kaya kinakailangan po na ito po ang ating batayan. Ang isang iglesia ay nakabatay lamang sa salita ng ating Panginoon. Ngayon po, meron po dito sa Hebreo na sa bagong tipan, sila ang inaangkin ng Diyos na kanyang bayan. Ano po? Hebreo, Kapitulo 8, talatang 10. Ano po? Tingnan po natin ito. Hebreo 8, talatang 10. Ito ang aking tipang gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Paano daw magiging bayan ng Diyos ang isang tao? Yung mga taong nasulatan ng Espiritu sa kanilang mga puso na naisulat ang kautusan ng Diyos. Ay napakahirap niyan. Kapag sasabihin na ako ay tunay na iglesia pero hindi tumutupad ng utos ng Diyos at hindi nasulatan ng kautusan ng Diyos sa kanyang puso, ang sabi, ang tunay na bayan ng Diyos at siya'y magiging bayan ko ay yung nasulatan ng kautusan sa kanyang mga puso. Kaya nga po dito sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3 at 4 ay idiniin ni Apostol Juan ang ganitong pangusap. At sa dito'y nalalaman natin na siya kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya ngunit hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Napakabigat ng bagay na ito. Kaya nga po, kinakailangan na tayo po ay talaga pong tumutupad sa utos ng Diyos. Para mapatunayan na tayo ay sa Panginoon. Pero kapag sabihin natin sa pangalan lamang, yung pangalan ng Panginoong Hesukristo ang dapat maging batayan. Ay kung sa pangalan lamang, ay bakit sinabi po dito sa Apokalipsis, Kapitulo 3, talatang 1, ang malupit na bagay, 3:1 ng Apokalipsis. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo ang mga bagay na ito, sinasabi ng anghel na, sabi po dito, may 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa na ang mga gawa sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Buhay yung pangalan sapagkat pangalan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon. Pero anong sabi ng Biblia? Buhay ang pangalan pero patay ang gawa. Bakit po sinabi na buhay ang pangalan pero patay ang gawa? Ay sapagkat hindi sinusunod ang utos ng Diyos. Yung pong tao na sumusunod sa utos ng Diyos, yun po ang inaangkin ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan. Sangayon po sa ating binasa sa Deuteronomio 28, 9 at 10. At para tawagin kang bayan ng Diyos sa bagong tipan ay kinakailangang masulat sa iyo ang kautusan ng Diyos, masulat sa iyong mga puso, sa iyong puso. Napakaganda po nito. Kaya hindi po batayan sa Biblia ang pangalan na nakalagay sa Biblia. Ang batayan para ikaw ay angkinin ng Diyos na ikaw ay tunay na iglesia ay kung sinusunod mo ang turo ng Biblia. Kaya sa 7:16 ng Mateo, meron pong nakalagay doon. Sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Yung bunga, yung ating gawain ang papatunay na tayo ay tunay na iglesia. Mateo 7:16, napakaganda po nito. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Makapipitas ba ang sa mga ubas
ng tinikan at mga igos sa dawagan? Aba, hindi pwede. Kapag mabuti ang bunga, ay mabuti ang puno niyan. Kung tunay na iglesia yan, makikita po yan sa kanilang gawain. Kaya sabi nga dun sa Apocalypse 3:1, ikaw ay buhay, ang pangalan mo'y buhay, pero ang gawa mo'y patay. Pangalan ay buhay sapagkat pangalan ng Diyos, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoon, pero kamusta ang gawa? Sino baga ang inaangkin ni Kristo na kanyang bayan? Ano po? Yung nasulatan ng kautusan sa kanilang mga puso. Yun po ang bayan ng Diyos. Kaya nga po dito sa unang Korinto ay napakatindi Sabi po doon, sa iglesia ng Korinto, sa mga banal, na tinawag upang maging banal, sumainyo ang kapayapaang mula sa Panginoong Hesukristo. Ano po? Kaya yung iglesia sa Korinto, sila po ay iglesia ng Diyos, pero ang tawag sa kanila ay sila po ay mga banal. Ano po? Sabi dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, na mga ginawang banal kay Kristo Jesus na tinawag na banal, kasama ng lahat ng nasa bawat lugar na nagsitawag sa pangalan ng Panginoon. Bakit sila naging banal? Apocalypse 14:12, narito ang pagtatyaga ng mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kaya sila banal ay sapagkat tumutupad sila ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ano po? Hindi yung pangalan lamang, iglesia nga ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon. Sa pangalan ay buhay, pero patay naman sa gawa. Ayun, napakalungkot. At sabi doon ay kinakailangan daw magsisi. Sabi dito sa Apokalipsis, sapagkat buhay sa pangalan, pero patay naman sa gawa. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan ikay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Yun ang nakakalungkot. Dinadala mo ang buhay na pangalan, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, pero ang gawa mo ay kamusta? Itinuturo mo na hindi na dapat sumunod sa utos ng Diyos. Samantalang ang mga taong aangkinin ng Diyos na kanyang bayan ay sinulatan ng kautusan sa kanilang mga puso. Delikado po ang bagay na ito. Kaya po, napakalinaw ng ating pag-aaral ngayon na ang tunay na iglesia ay hindi po yan sa pangalan. Ano po? Ito po ay makikita sa kanilang mga bunga. Ano po? Kung ano baga ang kanilang uri ng pamumuhay. Kung sila ba talaga ay sumusunod sa tunay na aral ng Diyos. Ano po? Talaga bang Biblia ang kanilang sinusunod? O kanila lamang sariling patakaran sa buhay ang kanilang sinusunod? Ang aral ba na kanilang dinadala ay 100% na tinuturo ng Biblia? Yun po ang dapat nating itanong. At kapag nakita po natin na ang kanilang aral ay tunay na tinuturo ng Biblia, ano po, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, na Diyos mismo ang nag-angkin, ito ang aking bayan. Ikaw ay aking magiging bayan kung susundin mo ang aking mga utos. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Yan. Kaya yun po ang palatandaan ng pagiging bayan ng Panginoon Diyos. Sa hapon po ito, sana po ay nakinabang tayo sa ating pag-aaral na ito. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. At tayo po ay sana ay hindi magtatampo kung nasagasaan ko ang inyong mga pangalan ng relihiyon. Manapay ito sana ay pag-aaral lamang na makapagbukas ng ating kaisipan at makita natin ang mga ideya kung ito ba talaga ay tinuturo ng Biblia. Kayo po ay magsuri sa mga bagay na ito upang hindi lamang sa aking sarili kaya ito manggaling, kundi sa inyo din naman manggaling kung inyong makita ito sa banal na kasulatan. Sa hapon po ito, ang pagpapala ng Panginoon ay maranasan po natin nawa. Ito po ay aking panalangin na maranasan ng bawat isa sa atin. At paalam po muna sa inyo, sana po kayo nag-enjoy sa panonood ng ating video.